Lakas na yung Fireblade, ba't mo pa kailangan i-remap? Yan, tulad nyan, di ba? Namatay. Isa sa mga problema yan, erratic idling. Hi mga katingin, today on the way tayo sa Dyno Pro Philippines dahil ipapa-remap natin finally ang ating Fireblade CBR 1000 RRR SP. Paano pangalan, no? So matagal ko nang gustong ipa-remap to, and finally nakahanap tayo ng maayos na tuner at magaling, kasi sa panahon ngayon marami akong nababalitaan ng mga hindi magandang kwento sa mga tropa, sa mga grupo natin. That's why ngayon nakahanap na tayo, gawin na natin, pa-remap na natin para mas ma-enjoy natin si Fireblade. Sobrang adrenaline rush itong Fireblade. Kita nyo naman, tinakbo niya 3,600. More than 2 years na sa akin to eh. So nabili natin to, 22. Isa tayo sa mga unang motovloggers na nagkaroon ng Fireblade. So I'm proud of that. And marami tayong kwento dito kung bakit tinakbo lang natin sa kanya is 3,000 plus. Okay, nakuha natin to 2.9 Odo. And right now, 3.7, so parang 700 Odo pa lang natin siya nagagamit. So kung tatanungin niyo ako, di ba, malakas na yung Fireblade, ba't mo pa kailangan i-remap? Well, actually, hindi lang naman siya sa pampalakas, kundi pampaganda ng takbo. Dahil si Fireblade medyo may problema sa kanyang fueling. Hindi ko lang sure dun sa mga second batch, yung 2022 and above. Ito kasi yung Fireblade natin, first generation na RRR SP. Yan, tulad nyan, di ba? Namatay. So isa sa mga problema yan, erratic idling. Hindi na pala kailangan ng susi nito. Nakaganda ng quick release. Pa-full tank natin para sigurado, kasi mahaba-haba yung remap eh. Kailangan siguradong marami tayong gas. Ayan, okay na, okay na. Yan, ano kasi to, TWM, baka mag-guess. Original yan, TWM, special components, made in Italy, diba? Kaya kailangan ingatan, mag-gas. Ito rin, no, TWM yung levers natin. Clutch lever, levers eh, no? Clutch lever, TWM. Brake lever niya, Brembo eh. So, nagkarga tayo ng 7 liters, 7.3, inabot siya ng 497. So, matipid siya sa gas ah. Marami na tayong napuntahan nun. May nagulungan tayong putik kanino. Hindi ko alam kung anong klaseng putik yan eh. Tumalsik dun. So, palatandaan po, paglagpas ng Shell, ito na, tabi ng Dunkin Donuts. Ito na yung Dyno Pro Philippines. Napakalapit lang, di ba? Along Mindanao Avenue lang to, Dyno Pro Philippines. Napakaingay. Mamaya masawa tayo sa tunog niyan. Kaka-rev. So wala pa si overdrive motor, nauna tayo konti. Sin-setup na yung ating dyno. Nandito nga pala tayo sa Dyno Pro Philippines sa Mindanao Avenue, Quezon City. Ang gamit nga pala nila dito ay DynoJet. Ang DynoJet brand ay kilala at isa sa pinaka-accurate na dynamometer. Pwede ritong magpa-dyno ng motor at 4 wheels. Pwede rin magpa-PMS at magpaayos ng mga 4 wheels. At sa taas naman, merong customer lounge. Pwede kayong mag-relax, magkape at manood ng TV. At eto na, isasampa na sa DynoJet ang ating Fireblade para masimulan na ang pag-remap. At bago simulan ang pag-remap, kailangan i-disable ang traction control.
ito yung ano natin, table ng throttle ng ginagawa ng kamay natin versus yung RPM. So, itong sa taas, yan yung kamay mo. Kunwari, 1.95% yung piga. Tapos, kung i-match mo siya sa RPM, kunwari, kamay mo 195, 3,000 RPM, 0.97% lang binibigay niya, hindi yung totoong 1.95. Tapos kung papansinin mo, bumabagsak pa nga siya habang tumataas yung RPM kahit steady lang yung kamay mo. So, dyan ang gagaling yung delay. Dito, no? Baba na lang. Actually, okay pa nga sana kung consistent lang Kaso, bumabagsak pa habang tumataas yung Ang haba nung part ng 4K tsaka ng ano. Lahat yan, hindi lang naman ito Kung malaking part yan Habang pumipiga ka, lalo siyang ano. Mas okay na siya habang lumalakas yung piga. Pero yung ito yung pinakaunang open mo ng throttle. Hanggang 5-10%. Parang wala maramdaman na ano Oo. Meron sa simulang-simula, 2% Tapos pag nakausad ka na, 1.7, 0.75. Ito example lang yung map 1 natin. Halos 1 to 1 na. Kung ano ginagawa nung kamay mo, kunwari 1.95, edi 1.95 rin nabibigay niya. Tapos consistent siya doon. Basta kamay mo 1.95, tuloy-tuloy. Hanggang sa pinaka-taas ng RPM. Tumataas yung iba pero ayusin pa natin. Initial ano pa lang test. At least dito, ano na siya. Nag-match na, no? Maganda yung sinasabi mo na throttle limiter, ganyan. Parang ganun. Kasi hindi siya sumusunod sa iba pa yung sa full throttle. Ano pa yan? Pero parang ganito din yan. So yung may highlight, yun yung mga na-adjust Napalitan ko na. Iisa-isahin ko pa.
So, kinakabahan ako. Subukan na natin tong Fireblade natin. 203 horsepower. Grabe, no? Ang laki ng tinaas. From 187 wheel horsepower, 203. Gaan ng Fireblade. Katakot. Tapos traffic pa ngayon. Ano, rush hour pa. Expansive. Subukan natin ngayon kung kamusta performance after remap. Everything at full power. Wow. Wheel horsepower. Power. Grabe. Lakas. Hindi, power talaga. Sobrang responsive. Kaso wrong timing, napaka-traffic. Rush hour kasi. Galing talaga ng idling ni Fireblade eh. Para pa rin siya humihinga oh. Woohoo! Sarap, adrenaline. Big shoutout syempre sa Dynapro Philippines and kay Overdrive Moto. Napakalupit ng ginawa dito sa ating Fireblade SP. Remap, pre-flash, tsaka dyno. Kasi nalilito nga ibang tao ano pinagkaiba nila. Remap, pre-flash, same lang naman sila. Magkaibang pangalan pero same lang ibig sabihin. So yun yung process ng pag-tune ng bike, yung pag-edit ng mga parameters sa ECU para lumakas yung bike. Dyno tune naman, yun yung machine, tapos isasalang mo yung bike sa machine para makita mo yung before and after ng mga ginagawa mo ng pag-reflash mo, pag-remap. So yung difference nila, pag nag-remap or reflash ka lang, maglalagay ka lang ng base file na hindi mo alam kung 100% match pa siya dun sa bike mo or yun na ba yung maximum niya or mas gumanda ba, mas pumangit. Hindi mo malalaman kung wala yung dyno. So, yun yung advantage ng dyno. Hindi mo malalaman yung baseline. Oo, hindi mo makikita yung before and after how much yung nag-gain mo dahil dun sa tuning mo. Medyo sakal sila from factory in order to comply with the Euro 5 regulations. So, marami kang makukuha benefits sa pag-remap. Una, yung pagiging lean nila at part throttle, cruising speeds, RPM, lean siya kasi kailangan nga pumas ng emission. So, pag na-correct mo yun, mas responsive yung bike, mas mabilis yung pick up ng power. Tapos, may mga bikes din tulad nitong Fireblade, meron tinatawag na throttle limiters. So kahit full throttle yung kamay mo, pagdating ng higher RPMs, pabagsak yung power. Hindi niya na itutuloy. Sa case nga nito, hindi na umaabot ng RPM ng red line. Ang engine kasi, pag nagli-lean out ka, lean meaning kulang sa gas, yun yung nag-generate din ng init. Kasi yung gas mismo nagpapalamig ng engine eh. So parang sinabi ko kanina, pag naayos mo yung air-to-fuel ratio niya ng mas tama, mas maraming gas, kusan lumalamig yung engine. Preferably bagong PMS. So fresh yung spark plugs, malinis yung air filter, or nakapalit na ng high flow para masulit naman yung dyno session. May certain cases lang na medyo lumalakas sa gas. Yun na lang masasabi ko. Hindi naman lahat. Oo, more power, pero hindi laging lumalakas. May mga certain units. Depende rin kasi kung anong kailangan ng bike. Hindi same yung adjustments na ginagawa per bike. So yung price ranges natin, for example, Ninja 400, magsa-start tayo sa 15K, ganun. Tapos habang umangat na yung displacement natin, abot tayong 20. Pero depende rin nga yun kung gusto nyo nang isagad talaga yung tune, tapos dadagdagan natin yung hours ng dyno, tataas din yung price. So bali yung base price para lang sa basic remap, na malaki pa rin naman yung difference. Parang nandun na rin yung 80% niya. Tapos yung nahuhuling 20%, doon natin nahabulin sa mga additional.
Parang di ko kayang i-race track to. Kailangan natin na matinding dibdib dito. Grabe talaga ginawa ni Honda sa Fireblade. Nakakabilib. Imagine, bihira lang yung mga bike na umaabot ng 200 wheel horsepower. Wheel. Pag sinabi kasing wheel horsepower, ito yung pinaka-accurate na nakakabit na yung wheel. Kasi pagka BHP, testing ng factory, yung makina nang di pa nakakabit yung mga gulong tsaka yung mga mugs. Kaya ito yung talagang real world measurement ng horsepower pag sinabing wheel horsepower. Kaya usually, pag sinabing wheel horsepower, dadagdagan mo pa yon ng mga 10 to 15% para siya maging BHP, which is yung specs na nilalagay sa mga brochure ng mga manufacturer. And right away, yung throttle response natin, napakaganda na. Hindi siya namamatay, oh. Sakit sa tenga. Grabe, lumakas din yung tunog. Kumpara sa stock, no? Lumakas, oh. So, nag-i-struggle siya pagka mabagal, kaya niya na mabagal, eh, no? Gusto niya matulin, eh. Grabe, no? Konting piga pa lang, eh. May power na dati. Mag-aantay ka, eh, bago siya magka-power. Oh? Sobrang solid. Sobrang solid na pagka-remap. So ngayon, sobrang accurate na ng throttle niya. Wala nang delay sa throttle. Mas lumakas pa. Na-unleash the beast na ating Fireblade SP. Woo! Woo! Mas usable yung second gear niya ngayon, no? Kasi dati kulang sa torque dati.